Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Malik. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Nang mga panahong ito, namamasukan bilang katiwala si Malik sa edad na 17 sa isang mayamang pamilya sa Capiz. Dayo lamang ito sa lugar. Nakiusap na sa bahay ng amo manuluyan. Wala namang naging problema at naging maayos ang paninilbihan niya. Aminadong naninibago sa paligid at maraming bagay ang inaaral. Lalo na ang pakikipagsalamuha sa mga kasabayang katiwala. May isa silang kasamahan na masyadong tahimik. May ikse at limitado ang mga salita. Nagtataka ang binata sa ugali nito dahil taliwas sa datingan ng itsura. Matikas, brusko at yung tipong hindi babanggain ng kahit na sino. Minsan na siyang nagtanong dito ngunit binaliwala lamang. Wala ring ideya ang ibang kasamahan dahil hindi naman ito nagkukwento sa personal na buhay. Bale, wag mo nang pansinin niyang si Jaco. Kahit anong tanong mo, hindi kanyan sasagutin. Hindi nga namin alam kung pipi ba yan o ayaw makipagkaibigan. Magmula noong dumating siya dito sa mansyon, 3 beses ko lang nadinig magsalita yan. Masasayang lang ang oras mo kaya hayaan mo na lang. Wika ni Mang Buloy. Naguguluhan lang po kasi ako, Mang Buloy. Tahimik siyang tao, pero yung itsura niya siga. Parang yung bossing sa kanto na walang tigil sa pagsasalita dahil naninita ng mga tao. May ganyan po kasi sa amin doon sa pinanggalingan ko eh. Tugon ni Malik. Hindi pare-pareho ang tao, Malik. May iba na umaangkop ang pisikal na ugali. Meron ding kagaya ni Jaco. Ay nako, wag na natin siyang pag-usapan. Halika na bago pa malaman ng mga amo natin na nakatayo lang tayo at nag-uusap. Wika ni Mang Buloy. Iniwanan nila ng pansin si Jaco at nagpatuloy sa trabaho. Buong hapon silang nagkukumpuni ng sasakyan. Samantalang abala naman si Jaco sa pagsasaayos ng sirang bahagi ng bakod. Wala sa bahay ang amo. Kakalis lamang para mangibang bayan upang sa isang mahalagang negosyo. Silang 3 lamang ang naiwan. Nagsiuwian sa probinsya ang mga kababaihang katulong. Kasagsagan din ng mahal na araw. Sinusulyapan niya si Jaco dahil habang tumatagal, parang may nangangamoy hindi maganda sa ilong. Mang Buloy, wala po ba kayong napapansin? Kanina ko pa po naaamoy na mabaho, malansa. Ano ba yun? Napakasakit naman sa ilong. Tanong ni Malik. Hindi na magawa pang magsalita dahil tumitindi ito sa bawat paghampas ng hangin. Pati si Mang Buloy, napapansin na rin ang kakaibang amoy. Baka may nagtambak ulit ng basura dyan sa tabi. Hayaan mo, pupuntahan ko mamaya. Alam mo naman itong mga kapitbahay dyan walang pinipiling lugar sa pagtatapon. Halika nga rito, pakiabot nga ng plies. Aba, ano ba yung tinitingin-tingin mo dyan, Malik? Gusto mo ba siyang tulungan kesa sa akin? Tanong ni Mang Buloy. Hindi naman po, Manong. Sa banda kasing yan ang gagaling yung amoy. Tapos parang may kakaiba talaga sa kanya. Tugon ni Malik. Ikaw talaga. Kung ano-ano na yung napapansin mo. Kung hindi tayo magkakilala, iisipin kong may gusto ka kay Jaco. Magpaawat ka nga, iho.
Tulungan mo ko rito para matapos na. Hoy! Hoy, balik! Muling wika ng matanda. Isinawalang bahala na lamang niya ang napansin. Hindi nagtagal. Nawala rin ang nakakasulasok na amoy. Nagpatuloy sila sa gawain hanggang sa natapos. Pagsapit ng gabi, sila na lamang dalawa ni Mang Buloy ang naghapunan. Hindi sumabay si Jaco. Ang sabi ng matanda, hindi naman talaga ito sumasabay sa kanila. Sa kwartong tulugan kumakain na para bang ayaw malaman kung anong putahe ang nilulunok. Dumagdag ito sa listahan ng pagtataka. Kahit anong gawin, kahina-hinala ang tao para sa kanya. Kung hindi lang dahil sa paninita ng matanda, noon pa niya inalam ang totoong pagkatao ni Jaco. Pagkatapos nila sa kusina, nagsara kagad ito ng mga pinto at bintana. Pinatay ang mga ilaw. Nagsipasok na sa kani-kanilang tulugan. Hindi makatulog si Malik na mga sandaling yun. Bumangon ito. Dumungaw sa bintana upang makalanghap ng hangin. Nang sandaling yun, nakita niya si Jaco. Nagmamadaling lumabas at nagpunta sa kakawian. Nagtaka naman ang binata dahil muling napansin ang masangsang na amoy. Kagayang-kagaya ito kanina. Kaya upang masagot ang katanungan sa isipan, bumaba ito upang sundan si Jaco. Pagdating sa labas, wala na ito. Pati na ang masangsang na amoy. Tinignan niya ang paligid kung tama rin ba ang sinabi ni Mang Buloy. Na dahil lamang sa basura ngunit walang nakatambak sa tabi-tabi. Nilibot ang buong bakuran maging ang likod ng bakod. Subalit wala talaga. Napakamot na lamang siya ng ulo. Lumalakas ang kutob na ang amoy ay pagmamay-ari mismo ni Jaco. Abat batang ito, anong ginagawa mo sa labas? 10 oras na ng gabi. Pumasok ka na bago ka mapagkamalang masamang tao. Pagtawag ni Mang Buloy, na sumunod naman sa kanya matapos mapansing nawala sa kabilang higaan. Lumapit siya rito at nagtanong. Manong, si Jaco po kasi nakita kong umalis tapos naamoy ko muli yung baho kanina eh. Hindi po ba siya yung nangangamoy? Hindi ko maiwasang maisip eh. Ay nako, ayan ka na naman sa mga hinala mo. Pwede bang tantanan mo na lamang si Jaco? Alam mong tahimik yung tao at masikreto eh. Huwag na tayong mangelam dahil buhay niya yon. Kung sa kanya man ang gagaling ang masangsang na amoy, ano naman, nangangamoy rin ng tao, baka nakakalimutan mo. Sita ni Mang Buloy. Gusto pa sana niyang magsalita. Ngunit kagad pinigilan ng matanda. Pinapanhik sa itaas. Habang nasa higaan, hindi kayang alisin sa isipan ang mga hinala. Kinabukasan, nagulat ang dalawa. Dahil sumabay sa kanila sa agahan si Jaco. Bibihira itong mangyari. Bumati rin at nagsimulang magsalita. Pinagluto ko po kayo ng agahan. Maaga ako nagising saka wala akong magawa kaya naisip ko ito. Kumain na po kayo. Kayo na lang din ang tumansya sa lasa. Hindi ho ako marunong magtimpla eh. Wika ni Jaco. Sabay abot ng pinggan sa dalawa. Aba, isa itong himala, Jaco. Siya nga pala, saan ka nakakuha ng karne? Wala namang laman ng refrigerator. Purong gulay at prutas lang. Saka pinagbabawal ng ating amo ang karne dahil sa komplikasyon sa kanilang kalusugan. Tanong ni Mang Buloy. Ganun po ba? May dumaan po kanina na naglalako eh. Mura lang ang benta.
Kaya bumili ako. Saka, hindi po ba kayo nauumay kakakain ng gulay? Karne naman po para maiba. Tugon ni Jaco. Kung sa bagay, may punto ka nga naman. O siya, tara kumain na tayo bago pa lumamig ang sabaw. Ilang buwan na rin tayong puro gulay kaya ito ang lantakan natin. Subo ng subo hanggang mabusog. Sandali, may itinabi akong soft drinks. Bagay rito. Wika ni Mang Buloy. Naging masaya ang agahan ng tatlo. Nagkagaanan ng loob dahil sa walang tigil na kwentuhan. Wala ang amo, kaya wala ring makakasita. Karne pa rin ang ulam sa tanghalian maging sa hapunan. Hindi lumubay sa kanila si Jaco. Sumusunod kung saan man sila paroroon. At tuwing kainan naman, sinisiguradong makakain ang inihaing karne. Dumagdag itong muli sa listahan ng pagdududa ni Malik. Ngunit dahil maayos na ang kanilang pagsasama, isiniwalang bahala na lang muna. Sa muling pagsapit ng gabi, naalimpungatan ito sa mumunting kaluskos mula sa labas. Sumunod ang pagaspasa ng mga pakpak at pag-angil ng isang mabangis na hayop. Sinilip niya sa bintana at mula sa nagsisiksikang mga puno ng saging sa unahan, nakita ang isang nilalang. Dumadaing habang iniinda ang tagiliran. Natutumba na rin ang iilang puno dahil sa pagwawala. Kagad niyang ginising si Mang Buloy, ngunit hindi naman ito magising. Napakahimbing sa pagtulog. Binalikan niya ang nilalang, ngunit wala na ito roon. Kaya naglakas loob na siyang manmanan ang paligid hanggang sa mga sumunod na oras. Ngunit wala itong napala. Hindi na ito nagpakita sa kanya. Itinulog na lamang at inisip na namamalikmata. Kinabukasan, nagulat ito nang makita si Jaco na iika-ika ng lakad. Nakahawak sa tagiliran. Nang tanungin ito, sinabi lang nagawa lamang ng pagkahulog noong inakyat ang bubong upang ayusin. Muli siyang naguluhan dahil wala namang sira ang kahit anong bahagi ng bahay. Kung hindi sumingit si Mang Buloy, kukumprontahin na sana niya ito. Ito, gamitin at ipahid dyan sa tagiliran mo. Sigurado kung magkakapasa ka. Sabi mo ang lala ng pagkahulog. Mamayang gabi rin, pahiran mo para mapabilis ang pagaling. Wika ni Mang Buloy. Sabay abot ng pamahid na gamot. Umalis din kagad si Jaco para asikasuhin ang sarili. Alam ko ang tinginan mong yan, Malik. Ano na naman ba ang napansin mo kay Jaco? Hinay-hinay ka lang dahil makakahalata na siya. Hindi man kagad pero balang araw. Malay natin, mamaya o bukas. Maging alisto ka lang talaga dahil mahirap kalabanin ang katulad niya. Wika ni Mang Buloy. Napatingin ito ng diretsyo sa matanda at bumakas sa mukha nito na tila may alam sa pagkatao ni Jaco. Mang Buloy, may alam po ba kayo kay Jaco? Napapansin niyo rin ang napapansin ko ano? Bakit wala kayong sinasabi? Tanong ni Malik. Kagad naman itong pinatahimik na matanda. Huwag kang maingay. Nakakarinig siya. Saka na lamang natin pag-usapang kapag wala sa paligid. Kumuha ka ng walis sa likod at ligpitin na ang mga kalat sa labas. Pakitapon na rin ang mga basura dahil hindi pwede si Jaco. Baka mas lalong lumala ang kondisyon kung pagtatrabahuhin pa. Pag-iiba ng usapan ng mapansin na bumukas ang pinto ng kwarto nito. Sumunod si Malik at hindi na mawala ang kaba.
Sa pananghalian nagluto muli si Jaco. Ngunit nagdadalawang isip na itong tumikim. Ngayon na may ideya sila sa katauhan nito, ayaw nang magpadala sa anumang pakulo. O ano? Ayaw niyo bang kumain ng luto ko? Katulad pa rin niyang kahapon. Karne. Inayos ko na ang timpla para sumakto sa panlasa niyo. Kumain na po kayo. Pag-alok ni Jaco. Hindi na, Jaco. Maraming salamat na lang. Ang totoo, tapos na kaming kumain ni Malik. Lumabas kami kanina para ipatingin sa talyer ang sasakyan ni Bossing. May parte na hindi ko maayos. Inabutan kami ng gutom kaya kumain sa karinderya. Ikaw na lamang ang kumain. Mamayang gabi na lamang tayo magsabay. Tugon ni Mang Buloy. Inayos nito ang tono para hindi maging masama ang dating kay Jaco. Tumango na lamang ang binata. Hinayaan sila ngunit sa sulok ng mga mata. Nakita nito kung paano mainis. Nagmamadaling nagligpit at saka lumabas ng tahanan. Mang Buloy, sabihin niyo nga sa akin kung anong nalalaman niyo kay Jaco. Matagal niyo na palang napapansin. Yung karne na pinakain niya sa ating kahapon. Anong klaseng karne yun? Tanong ni Malik. Noong una, duda ko dahil naaamoy ko pero nawala rin kalaunan. Natigil na ang aking hinala. Meron yata siyang ginagamit na kung ano. Kagabi noong nakita kong nagbago ng anyo. Sigurado na. Bago mo pa ako ginising, alam ko na. Bumangon ako para magbanyo at napansin ang ingay sa labas. Siya ang naroon. Kitang-kita ko kung paano siya nagpalit ng anyo. Balik, ipapakiusap ko mag-iingat ka, lalo na sa pagmamanman at pagsasalita. Kaunting pagkakamali lang, pwede ka nang mapahamak. Delikadong tao si Jaco. Hindi siya ordinaryo kagaya natin. Nagkakaintindihan ba tayo? At tungkol sa karne noong nakaraan, huwag kang mag-alala. Karne yon ng baka. Pagpapaliwanag ni Mang Buloy. Marahang tumango si Malik. Nakahinga ng maluwag nang malaman kung saan nagmula ang karne. Magmula ng sandaling yun, alerto na silang dalawa. Kasabay nito ang pagkapansin ni Malik kay Mang Buloy. Nagdarasal ito oras-oras. Bumibigkas na mga katagang hindi pa nadinig kailanman. Pagkatapos, ang paghasa ng maiksing punyal at ang puting bato na nakalawit sa kwintas. Inihanda ito na matanda na para bang susuong sa isang labanan. Mang Buloy, ano po ba yung ginagawa niyo? Ano itong punyal? Itong kwintas? Tapos nagsasalita pa kayo ng kung ano-ano na parang nasa simbahan. Tanong ni Malik. Ipapaliwanag ko. Makinig kang maigi. Masyado kang maraming tanong eh. Mahiwaga ang patalim na ito. Nakapapatay ng masasamang elemento. Kabilang na ang aswang. Habang itong palawit naman, hindi ordinaryong bato. Bato omo na isang mutya. Ang binigkas ko naman ay mga orasyon. Gamit ito ng isang antingerong mamamatay aswang. Ano, kuha mo na ba? Ayoko na ng mahabang usapan. Tama na yun. Tugon ni Mang Buloy. Namangha si Malik sa nalaman. Hindi maiwasang mapangiti dahil may naaalala. Kung ganun, kagaya ka pala ni Mang Nesyo, doon sa amin. Antingero din siya eh. Kapag nakakakita sila papa ng aswang, siya kagad yung tinatawag para puksain. Napakagaling po niya. Siguradong kayo rin po ano? Aba oo naman. Kung hindi mo na itatanong, panunugis ng aswang ang inaatupag ko bago ko napadpad dito sa mansyon. Gabi-gabi akong nakikiramdam at bawat nilalang na mapapansin ay pinapatos ko.
Walang umuubra sa bisa ng aking tangan. Idagdag mo pa ang galing ko. Ako pa! Wika ng matanda na may halong pagmamalaki. Nagtawanan pa sila dahil sa pagbibiro at lingid sa kalaman nila na nakikinig si Jaco sa kabilang kwarto. Natigil lamang nang mapansin ni Mang Buloy ang kakaibang bakas sa hangin. Kagad nitong pinatahimik si Malik. Ay nako, sa tingin ko nahuli na tayo, Malik. Napakadaldal mo kasi. Sa kaingayan ng dila mo, nadala tuloy ako. Pabirong sisi nito kay Malik. Sasagot pa sana ito. Ngunit kagad sinenyasan dahil sa paglabas ni Jaco. Dumiretso ito sa baba at lumabas. Nakatunog si Mang Buloy sa kilos, kaya muling nagbigay ng babala. Alam na niya, Malik. Mag-iingat ka. Kung pwede, wag na wag kang lalayo sa akin para maipagtanggol kita kung sakaling maisipan niyang umatake. Mainit ang ulo ni Jaco kapag nasasagad ang galit. Siguradong hindi ito makakapagpigil. Wika ni Mang Buloy. Kinakabahang tumango lamang si Malik. Isinasa isip ang sinabi ng matanda. Matapos ang hapong yun, hindi na umuwi si Jaco sa mansyon. Nagtataka na rin si Mang Buloy kung nasaan ito. Nag-aalala sa posibleng mangyari lalo na kung mambibiktima. Batid niyang wala ni isang manunugis sa lugar. Sa karatig bayan lamang meron at sa pagkakakilala niya, pumipili ng sasalakayin yung walang makakakontra. Hinabaan nila ang pasensya at naghintay. Dumating naman kinagabihan ngunit malaki ang pinagbago. Umiiwas, hindi tumitingin kahit kanino at nagkulong lamang sa kwarto. Nang nagpatuloy ang ganitong sitwasyon, naglakas loob na ang matanda na alamin ang nangyayari. Palapit pa lamang sa pinto ng kwarto, aktibong-aktibo na ang tanga nitong mutya. Jaco, hindi ka ba lalabas? Nakahanda na ang lamesa. Sabay tayong maghapon ng 3. Naghihintay na si Malik sa kusina. Halika na bago pa lumambig ang sabaw. Wika ng matanda. Napabuntong hininga si Mang Buloy pagkatapos magsalita. Bumibigat ang pakiramdam sa samyong hatid ni Jaco. Kalat na kalat ito sa hangin. Kagad ding nagpigil nang magbukas ang pinto. Mang Buloy, mauna na lang po muna kayo sa pagbaba. Susunod po ako maya-maya lang. O sige, magmadali ka dahil kanina pa nakahanda ang mga pagkain ha. Nakakahiyang paghintayin ng grasya. Wika ni Mang Buloy. Tumango lamang si Jaco sa kanya. Lumakad na rin at dali-daling inihanda ang mangkok na paglalagyan ng sabaw para dito. Ilang sandali pa, nagkasalo na silang 3. O ito, nilagang manok na merong malunggay at papaya. Hinaluan ko na rin ng tanlad para may amoy. Pampagana ng kain. Ito ang sayo, Malik. Paabot naman ang mangkok mo, Jaco, para maipagsando kita. Wag na po, Mang Buloy. Ako na lang po. Maupo na po kayo at ako na ang magsasandok ng sakin. Wika ni Jaco. Pumayag naman ang matanda at hinayaan itong kumuha ng ulam. Naging tahimik ang mga sumunod na sandali. Napansin ng dalawa na may pagdadalawang isip si Jaco sa tuwing susubo. Ngunit hindi sila nagpahalata. Bagkus, nagpatuloy lamang sila sa pagkain upang makumbinsi itong walang inihalo sa pagkain. Ang sarap talaga pag ganito ang ulam. O sakto kasi maulan. Pambihira ang daling magbago ng langit ha. Kanina sobrang init, ngayon naman umuulan na. Oh,
Umigop pa kayo ng sabaw para makasabay sa sama ng panahon. Lumalamig na rin ang hangin. Wika ni Mang Buloy. Sabay sandok ng sabaw sa bawat mangkok. Habang tumatagal, nakumbinsi nila si Jaco na ganadong-ganado sa paghigop. Hanggang sa ilang mangkok na ang naubos, hindi pa rin nakontento kaso wala ng laman ng kaldero. Naku, bakit hindi mo sinabi na paborito mo pala ang ganitong putahe, Jaco? Sana dinamihan ko. Mura lang naman ang bentahan ng manok ni Mang Tasyo kanina. Kung nagsalita ka kagad, yung malaking kaldero ang paglulutuan ko. Hindi bali na po. Sa susunod na lang. Ngayon lang kasi ako nakatikim ng ganitong luto eh. Masarap. Tamang-tama sa panlasa ko. Damihan niyo pa po sa susunod ha. Wika ni Jaco. Napangiti naman si Mang Buloy nang makitang umiepekto sa binata ang nilagay niyang lana. Isang uri ng pangontra na ipinahid sa mangkok. Sariling gawa na may bisang malinlang sa lasa ang aswang habang dahan-dahang hinihigop ang lakas. Gaganahan ito sa pagkain kahit ano pa ang ihain. Dahil sa mangkok lamang ito nakakapit. Hindi maapektuhan ang iba pa kahit sumandok sa iisang kaldero. Hindi nagtagal. Tuluyan na itong nawala ng malay. Ito po ba yung sinasabi niyong epekto ng lana niyo? Ang galing niyo naman po. Patay na po ba yan? Hindi pa. Pansamantala lamang na mawawala ng malay. Mga iilang oras kaya kung gusto mong mapigilan ang pagiging halimaw nito. Tulungan mo ko. Dalhin natin sa kwarto niya. Bilisan mo. Wika ni Mang Buloy. Ibinalik nila sa silid si Jaco. Iginapos sa higaan upang maiwasan ang pagwawala sa sandaling magising. Nag-orasyon si Mang Buloy. Samantalang sinusunod ni Malig ang bawat utos niya. Pagkatapos, nagsiupo sa gilid. Binabantayan ang walang malay. Mang Buloy, ano po bang plano mo sa kanya? Halimaw siya eh. Dapat kagad mo nang pinuksa. Patatagalin niyo pa masamang nilalang naman yan. Pwede bang wag kang magmadali? Doon din naman tayo patungo. Pero, nang suriin ko ang sitwasyon, parang kaya pang gamutin ng binatang to. Pwede pang alisin ang sumpa ng aswang sa kanyang katawan. Hintayin nating magising. Susubukan ko siyang kumbinsihin. Kung papayag magamot, edi hindi natin siya papatayin. Wika ni Mang Buloy. Kinilabutan si Malik sa sagot nito. Paano kung umuwi na sina Bossing at Madam? Pati tayo malalagot dahil walang ginawa para mapaalis ang nilalang na yan. Sa daga nga nagagalit sila eh. Ito pa kayang literal na aswang. Mang Buloy, gawin na po natin ang nararapat bago pa makabalik yung mga amo natin. Sa makalawa pa yon babalik. Hindi naman aabot ng ilang araw bago magising si Jaco. Kalmahan mo lang dyan. Masyado kang natataranta. Wika ni Mang Buloy. Habang hinihintay na magising si Jaco, nakatulog sila at hindi namalayan ang dahan-dahang pag-alis. Nakalabas ito ng tahanan. Ngunit dahil nangihina, gawa na rin ng senyales ng tangan. Nagising si Mang Buloy at nasundan. Huwag ka nang magtangka pa, Jaco. Bistado ka na. Wala ring magagawa ang pagsusubok mo dahil nangihina ka na. Wala ring silbi ang pagiging maskulado. Kumalat na sa buo mong katawan ang nilagay kong lason sa mangkok. Huwag kang mag-alala. Hihigupin lamang ang iyong lakas. Hindi ka niyan papatayin kagad. Ano lang, siguro dahan-dahan. Matanda ka. Hayop ka. Akala ko maiintindihan mo.
Dahil isa kang manunugis pero hindi ka marunong umunawa. Aswang ako kaya normal lang ang aking galaw. Ikaw, anong pakialam mo sa buhay ko para mamasukan? Buhay ko ito at dapat labas ka na ron. Sira yata yung tuktok mo no? Antingero nga hindi ba? Normal lang sa akin na manghilam sa buhay ng aswang. Yan ang tungkulin ko Pakawalan mo ko. Hayaan mo ko. Aalis na ako sa lugar na ito, pangako. Pagmamakaawa ni Jaco sa kalagitnaan ng panghihina. Hindi kita pwedeng pakawalan sa ganyang kalagayan. Walang halimaw na marunong tumupad sa usapan. Kung gusto mong makaligtas, gumawa ka ng paraan para makalaya sa sumpang yan. Jaco, handa kitang tulungan kung papayag ka. Wika ni Mang Buloy. Natahimik ang binata. Tinitimbang ang mga bagay-bagay. Matagal bago siya nakasagot. Dismayado si Mang Buloy nang marinig ito. Gagamutin. Hindi kaya papatayin. Hindi mo ko maiisahang matanda ka. Narinig ko na yan dati sa isang antingero na tumugis sa akin. Kaya hindi mo na ako maluluko sa mga ganyan mo. Aba, ikaw na nga itong tutulungan, aayawan mo pa. O bahala ka na sa buhay mo. Basta't itutuloy ko ang pagtugis sa'yo. Matigas ka pala Hindi rin kasi pwedeng hayaang kitang malayang naglalakwatsa dyan sa tabi-tabi. Dahil alam ko, mambibiktima ka lang ng paulit-ulit. O sige, ganito na lang. Magtuos tayong dalawa. Patayan kung patayan. Aba, ang kapal ng mukhang mag-aya ng bakbakan Nakahilata ka na nga lang dyan. Parang lasing na walang ambag sa inuman. Wika ni Mang Buloy. Wala itong sinayang na oras. Kagad umatake matapos makapagpalit ng anyo. Malaki ang hubog at malapad ang mga pakpak. Ngunit hindi nagawang lumipad dahil sa sobrang panghihina. Hanggang sa pangangalmot na lamang din. Hirap na hirap ito sa paggalaw. Hinayaan ito ni Mang Buloy. Todo siya sa pag-ilag habang walang tigil sa pagsugod si Jaco. Napagod na lang ito katagalan. Dahan-dahang bumulagta gawa ng pag-epekto ng lana sa katawan. Lumalala ito sa paglipas ng mga sandali at hindi na nakagalaw pa. Naparalisa na ang buong katawan. Ang sabi ko kasi sa'yo, gagamutin nga kita pero ayaw mo naman. Hindi ko rin ugaling mamilit. Kaya hahayaan na lamang kitang unti-unting pagdusahan ng bisa ng aking pangontra. Sayang lang, dahil hindi magandang laban. Kuryoso pa naman sana ako kung gaano ka kalakas. Makalipas ang ilang sandali, nawalan na ito ng buhay. Dito lamang nakahinga ng maluwag si Malik na halos mahimatay pagkakita sa anyong aswang ni Jaco. Tahimik lamang din siyang nanood habang binubuhusan ng likido ang katawan nito at saka binalot ng makakapal na kumot. Isinakay ni Mang Buloy ng sasakyan at dinala sa malayo. Wala siyang alam sa kung anong eksaktong ginawa dahil naiwan sa bahay upang maglinis ng mga bakas. Nakabalik si Mang Buloy makalipas ang ilang oras. Kagad sumalubong si Malik at dali-daling nagtanong. "Manong, nasa na po yung bangkay? Anong ginawa niyo sa kanya?" Wika ni Malik. Namayapa na si Jaco ng tuluyan. Kung gusto mo, pwede mo namang ipagdasal ang kaluluwa. Baka sakaling matanggap pa sa langit.
tugon ni Mang Buloy. Kumuha ng mga kagamitan upang linisin ang pinagkargahang sasakyan. Hindi na ito nagtanong pa. Nagtiwala na lamang sa matanda. Sa pagkawala ni Jaco, iniligpit nila ang mga gamit at inalis ang bawat bakas na natira sa kwartong tulugan man o sa kahit saang parte ng tahanan. Pagkarating ng amo, sinabihan nilang umuwi na ito ng probinsya. Hindi na nais magtrabaho sa kanila dahil sa personal na rason. Naging kumbinsido naman kaya't walang maraming tanong. Nanatili sa pagitan nilang dalawa ang katotohanan. May mga pagkakataon na gustong sabihin sa mga amo ang totoo sa tuwing mababanggit ang pangalan ni Jaco. Ngunit minabuting manahimik na lamang dahil ayon kay Mang Buloy, hindi sa lahat ng pagkakataon katotohanan ang dapat isiwalat. Merong iba na mas mainam gawing lihim upang hindi na maungkat pa ang nakaraan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Jaime. Walang eksaktong taon. Camarines Sur. Kasalukuyang laman ng usap-usapan sa lugar si Jaime dahil sa kaibigan niyang si Mon. Ayon sa sabi-sabi ng mga tao, ito ay anak ng nag-iisang aswang sa baryo. Ngunit hindi naman naniniwala ang binata dahil matagal na niyang kilala ang kaibigan. Simula elementarya hanggang sa kasalukuyang edad na 29, parehong wala pang asawa. Mahilig lamang mangolekta ng mga sinaunang almires. Binibili ito sa kanila ng lolo ni Mon sa halagang 10 piso. Kaya naman madalas na pumupunta ang dalawa sa pinakaliblib na lugar at maghapong naguhukay. Kapag sinaswerte, nakakakuha din sila ng mga ginto sa lugar. Dagdag pa ni Jaime, kung talagang aswang man ang kaibigan, tutugisin niya din ito balang araw. Nagumpisa na itong basahin ang librong ginamit ng yumaong lolo na dating isang antingero. Malakas ang paniniwala ni Jaime na kapag nasa ulo niya ang mga panalangin, magtataglay na siya ng presensya, katulad sa mga manggagamot. Sa tagal din ng pagkakaibigan ng dalawa, kabisado na din ni Jaime ang daan papunta sa tahanan ni Mon. Sa katunayan, mas madalas itong naririto kesa sa sariling tahanan. Ang bahay ng kaibigan ay nakatirik sa pinakatuktok ng isang bundok at ni isang kapitbahay wala kang makikita. Ayon dito, ito ang pinili ng ina na tirhan dahil malaya silang nakakapamuhay at malayong malayo sa panghuhusga ng mga tao. Napapansin rin ni Jaime na hindi palalabas ang ina ni Mon dahil sa mga gawa-gawang istorya ng mga tao sa lugar. Isang araw, maagang nagbabasa si Jaime ng libro ng lolo. Sa ilang linggong pag-aaral, marami na ding nais sa ulo dahil siniseryoso ni Jaime ang pagsasabuhay ng mga salita. Habang nasa kalagitnaan ng pagbigkas, biglang kumatok sa pinto ang kaibigan at sinabing kailangan nilang umakyat ng bundok dahil sa nabalita ang may iba pang mahahanapan na mga almires. Dali-daling itinago ni Jaime ang libro. Pinagbuksan ng kaibigan para pagpahingahin muna habang naghahanda ng mga kagamitan. Nang matapos, nagsimula ng maglakad ang dalawa paakyat sa bundok na binanggit ni Mon. Halos 3 oras din ang tinagal ng paglakad ng dalawa. Pagkarating sa lugar ay namangha naman si Jaime dahil halos lahat ng puno sa lugar kayubanggina ang kulay.
Wala ng mga buhay ngunit tuwid pa rin ang pagkakatayo. Hindi naman pinansin ng kaibigan ang pagkatulala niya. Patuloy lamang sa paglalakad. Nakasunod lamang si Jaime sa kaibigan. Sa ilalim ng walang buhay na kay Mito, dito sila nag-umpisang magukay. Habang patuloy sa ginagawa, napansin ni Jaime na tila seryosong seryoso ang kaibigan na makuha kung anuman ang nasa ilalim. Ni hindi ito nagpapahinga. Tutok na tutok ang mga mata sa lupa, kaya naman napatanong na si Jaime. Ang sabi kasi ni Lolo, dito daw matatagpuan yung pamanang Almirez na itinago ng ninuno nila. Kailangan nating mahanap yun, Jaime. Tapos, paghatian natin yung bayad na 100. Wika ni Mon habang abala sa paghukay. Hindi man maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kaibigan. Nagpatuloy na lamang si Jaime sa paghukay. Halos mag-iisang oras nang makaramdam si Jaime ng matigas na bagay sa pwesto. Dali-dali niyang tinawag ang kaibigan at si Mon na mismo ang nagpatuloy ng paghukay. Nang tuluyang mahugot ang Almirez, abot tenga ang naging ngiti ni Mon. Tinulungan na ni Jaime sa pagpupunas ang kaibigan. Pagkatapos, sabay nang pumunta ang dalawa sa tahanan ng lolo ni Mon. Habang naglalakad, napansin ni Jaime na iba ang daan na tinatahak nila papunta sa bahay na matanda. Kaya napatanong na ito sa kaibigan dahil baka nadadala lamang ito ng emosyon. Hindi, Jaime. Tama lang yung dinadaanan natin. Lumipat na ng tahanan si Lolo eh. Bumalik na sa dating bahay na pamana pa ng mga magulang niya. Bilisan na natin. Nasasabik na akong makita yung reaksyon ni Lolo. Wika ni Mon habang tuwang-tuwa dahil sa dala. Nagpatuloy lang ang dalawa sa paglalakad. Pagkarating sa bagong tahanan ng matanda, nanlaki ang mga mata ni Jaime pagkatungtong sa pintuan. Bumungad sa kanya ang isang patungan na punong-puno ng mga Almirez. Kung hindi siya nagkakamali, nasa lagpas 50 piraso ang mga ito. Napakadami na. Ngunit sa pagkakatanda ni Jaime, 5 pa lamang ang naiaambag nila. Dahil mahirap pakahanap ng mga sinaunang Almirez. Habang patuloy sa pagmamasid, naagaw ang atensyon ni Jaime nang makita ang nakangising lolo ni Mon. Nakaramdam ito sa kilabot sa lolo ng kaibigan na nakatitig lamang sa mga Almirez. Maya-maya pa, bumalik na si Mon at pumunta sa palikuran. Tuwang-tuwa naman si Jaime nang abutan siya ng 100. Nagpasalamat na ito. Niyaya na si Mon na pumunta ng palengke para mahati at makapamili ng masarap na pagkain. Noong mga araw na yon, napakalaking bagay na ng 100. Napakababa pa ng mga bilihin na mga sandaling yun. Pagkarating ng dalawa sa palengke, kagad nang namili ng masasarap na pagkain si Mon habang si Jaime naman ibinulsa lamang ang nakuhang bayad. Matapos makapamili ay umuwi na ang dalawa. Pagkarating sa tahanan ni Jaime, hindi mawala sa isipan nito ang itsura ng matandang lalaki. Nakangisi habang nakatitig sa Almirez at nakakatakot kung tumingin. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, may kung anong pumasok sa isipan ng binata. Kinuha ang librong gamit sa pag-aaral ng mga buhay na salita. Pagkabuklat ng unang pahina, nabatid nitong kakaiba ang nakasulat. Ngunit binanggit pa rin ito ni Jaime sa mahina at nagtatakang boses. Nang walang ano-ano bumungad ang lolo ni Mon na nakangisi mula sa harapan niya. Halos hindi makagalaw si Jaime na mga sandaling yun.
Dahil paanong nangyari na bigla na lamang itong lumitaw sa harapan. Sinubukan itong magbanggit ng mga dasal sa isipan. Ngunit may mga boses na pumipigil sa kanya para mabanggit ito ng maayos. Habang pinipilit muling magbanggit ng mga kataga, nakatitig lamang ang matanda sa kanya at halos ilang minuto ang tinagal. Ngunit nabaling ang atensyon ng may maamoy na parang nasusunog. Dali-dali niyang sinundan ang usok at nataranta nang makitang nasusunog lahat ng libreta ng lolo. Sinubukan niya itong apulahin gamit ang tubig ngunit hindi basta-bastang nawawala ang apoy. Sinabuyan din niya ito ng buhangin. Ngunit wala pa rin naging epekto at nakaramdam ng galit nang makita ang humahalakhak na matanda habang nakatitig sa apoy. Sa puntong yon batid na ni Jaime na hindi ito ordinaryong nilalang dahil sa mga nakitang kakayahan. Kaya naman napatakbo ito papunta sa kusina para kunin ang itak at pagkahawak niya. Dali-daling bumalik sa pwesto ng matanda. Ngunit wala na siyang naabutan. Maya-maya pa, nakakita ito ng malaking aso na naglalakad sa bakuran. Hinabol ito ni Jaime, ngunit bigla na lamang nawala nang makalabas sa bakuran. Bumalik na lamang siya sa loob ng tahanan. Habang nakaupo, napansin ang librong hinawakan bago pa man dumating ang matanda. Ngunit nang buklatin, wala na ang mga nakasulat. Ni isang letra ay wala nang natira. Napakabilis na mga pangyayari. Ni hindi pa nga nawawalis ang mga nagkalat na abo ng mga natupok na libro. Dumagdag naman ang librong bigla na lamang nawala ng laman. Natulala na lamang ang binata. At sa labis na pag-iisip, hindi na nakatulog at kinaumagahan. Pumunta sa albularyo, dala ang librong nawala ng laman. Nang tignan naman ito ng albularyo, napangiti na lamang ito at sinabing, "Nako, napabilang ka na sa ginamit ng nilalang para makuha ang mga koleksyon niyang almeres na ginagamit para makarinig ng mga ungol ng nag-aagaw buhay. Lingid sa kalaman ng nakararami, ang ginang na pinagbibintangan nilang aswang ay biktima lamang din ng papalit-palit anyo ng matanda. Madalas nitong gamitin ang wangis ng sariling anak para lamang makapangbiktima. Ang tungkol naman sa almeres na nakuha mo, itinago ito ng lolo mo bago pa man siya nabawian ng buhay. Minsan na din itong nakasagupa ng lolo ng kaibigan mo. Sa normal na tao, mukhang ordinaryong gamit lamang yun. Ngunit sa bata ng mga nilalang na yon, isa yang kayamanan dahil pamana pa ito ng mga kaninu-ninuan ng mga aswang. Isang napaka-ektibong almeres ang hinukay nyo. Dahil kahit hindi ito itapat sa tenga ng mga aswang, rinig na rinig nila ang boses na nagmumula rito." Wika ng albularyo. Dahil sa nadinig, nakaramdam ng kaba si Jaime. Ngunit napawi nang binigyan siya ng albularyo ng isang agimat na pangontra sa umaaligid na mga aswang. Hindi nagtagal, nagpaalam na rin ito at umuwi na ng tahanan. Magmula ng araw na yon, wala nang nangyari na ano paman kay Jaime. Samantalang hindi na rin nakita pa ang kaibigan at ang lolo nito. Nagawa pang matanong ni Jaime ang ina ni Mon kung nasa nito. Ngunit ang naisagot na lamang ng Ale, wala naman itong anak at sinong Mon ang sinasabi ng binata. Dahil dito mas lalong lumakas ang paniniwala ni Jaime. Nakasabwat ng nilalang si Mon. Ngunit ang nakakapagtaka kung bakit walang kaalam-alam ang sariling ina.
Lumipas pa ang 1 taon. Muling naging matunog ang usap-usapan patungkol sa inanimon dahil sa hindi na nakayanan ang panghuhusga ng mga tao. Tinulungan ito ni Jaime na lumipat sa kabilang baryo. Kasabay nito, tatapos na rin ang usap-usapan patungkol sa mga aswang. At sa paglipas pa ng mga panahon, ang lahat ay naging alaala na lang para kay Jaime. Ipinagpatuloy ang pag-aaral para maging isang ganap na albularyo sa tulong ng kakilalang manggagamot. Hindi man naging malinaw kung ano nga ba talaga ang ugnayan ng ginang sa kaibigang Simon. Ngunit nanatiling malinaw sa memorya ni Jaime na minsang naranasan ang pagtanggap ng bayad mula sa isang aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.